Be with us, God, through every passing day. Guide thou our footsteps all along the way. Help us to say thy will, not ours be done. Throughout this life with thee may we be one. Be with us, Lord, when sorrows dim our eyes. Focus our thoughts upon the eternal prize. Grant us the peace that thou alone canst give, and in thy presence may we ever live. Be with us, Father, dwell within our hearts. Strengthen our faith for Satan's fiery darts. Fill thou our minds with courage and with love, that we might praise thee with the saints above. Be with us, God, in our last trying hour. Lead us through death by thine almighty power. Then take us home to heaven's shining coast. Be with us, Father, Son, and Holy Ghost. Good morning mga minamahal ng mga kapatid. Sana'y happy ang morning nating lahat. Bago tayo mag-umpisa, tayo ay magbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Dakilang Ama, pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa magandang umaga, gandang araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Ama, pinasasalamatan namin ang pagkakataong ito na muli kami ay nasa gawain para sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Kahit na ang bawat isa ay nasa malalayong lugar. Maraming salamat. Pinag-isa mo kami sa aming paglilingkod ngayong umaga. Maraming salamat, Ama, sa aming buhay at kalakasan. Sa aming pagpapatuloy, tulungan mong maihanda namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay
sa aming gawain ngayong umaga. Higit sa lahat, ang iyong pamamatnubay sa bawat mananampalataya ay hinihingi namin sa iyo, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Naalala ba ninyo yung kasabihang ang masamang damo raw ay mahaba ang buhay? No? Titingnan natin ngayon kung mahaba nga ang buhay ng masamang damo, no? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa masamang damo. Na sa English ay tares. T-A-R-E-S. Sa Tagalog kasi masamang damo lang. Sa English naman, tares. No? Ito ay matatagpuan doon sa kwento ng Panginoong Hesus na talinghaga tungkol sa tares o masamang damo na matatagpuan sa aklat ng Matthew Kapitulo 13. Mag-uumpisa sa versikulo 24. Babasa ko kay Lolo Arthur ang ating talinghaga. Ang talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Inilahad din ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa pagkabasa ng banal na kasulatan, Lolo. Alam niyo, maalala ko nung maliliit pa kami, sumasama kami sa bukid sa tatang ko, no, pag nagpupunta. At binubunot-bunot niya yung nakikita niyang mga damo na nandoon na nakahalo sa palayan. Kami naman, sumasama lang sa kanya para manguha kami ng suso. Ano? Kasi maraming suso doon sa palayan. Pero binubunot ng tatang ko yung mga damo kasi maliliit pa, mas matataas yung mga palay. Pero maingat ang kanyang pagbunot para hindi madama yung mga tanim na palay. Dito sa talinghaga, kung
kung titingnan natin, no, malaki ang role ng naghasik ng magandang binhi. At dito sa mga commentary, no, ang nakalagay doon ay isang napakagandang halimbawa na ikinumpara ng ibang mga commentators at saka ng mga Bible scholars na yung naghasik ng mabuting binhi ay naikumpara doon sa mga pastor, mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa na sila ang naghahasik ng mabuting binhi o mabuting salita sa mga iglesia. Kaya dito napakagandang tingnan na yung mga magandang binhi na inihahasik ng mga mabubuting pastor, ng mga mabubuting manggagawa, mga matyagang lingkod ng Diyos, ay makikita na ito ay tumutubo at lumalago. Pero may pagkakataon na merong lumalabas na masamang damo. No? Sila yung minsan mga kapatid na sa iglesia. Pero sila yung lumalabas na kontrabida. Yun ang tawag nila. Mga laging kumukontra. Laging namimiloso po. No? Minsan sinasadya nila yung titingnan kung magaling ba yung kanilang pastor. O yung nakatokang magba-Bible study, no? Sinasadya nilang mamiloso po. At yun, isang bagay na nakakalungkot kasi minsan nagpapatuloy na sila sa mainitang pagtatalo, no? Dahil ipipilit ng masamang damo o masamang kaisipan na pumasok doon sa puso at sa isipan ng mga kapatid upang mangontra lang. Kung papansinin natin yun, minsan kahit tayong mga miyembro na tagapakinig, nalulungkot tayo na may ganon sa loob ng iglesia. Pero madalang naman, hindi naman lahat ng mga churches ay mayroong mga ganon na mga nangongontra na mayroon sila nung masamang espiritu na pumapasok sa isipan nila upang kontrahin lang yung nagtuturo o nangunguna. Pero kung maalala niyo, yung sabi niyo, may paalala si Apostol Pablo doon sa Biblia na sinabi niyang mag-iingat kayo, sabi niya, sa inyong pagkakagatan, baka kayo'y magkaubusan. Kaya siya nagpaalala ng ganoon, ay dahil meron talaga yung argumento na minsan naman talagang hindi siguro maintindihan ng ibang mga kapatid. Kaya sila'y kumukontra, no, kung hindi nila maintindihan yung aral o yung pamamaraan ng pagtuturo ng
salita ng Diyos. Kaya kumukontra sila. Pero meron naman talagang nananadya lang, kahit alam naman niya yung sagot doon, sasadyain lang niyang kumontra para tingnan o testingin kung hanggang saan yung kakayahan ng nagsasalita o nagbibigay, nangangaral ng salita ng Diyos. Na nakakalungkot isipin kung magpapatuloy sa ganong espiritu ang ibang mga kapatid. Kaya ikinumpara yun na minsan ang nangyayari sa loob ng iglesia ay nawawala tuloy yung pagmamalasakit at pag-ibig. Kasi ang naiiwan minsan sa puso natin ay yung pagdaramdam, yung tampo. Kasi alam mo naman na at mararamdaman mo na yung kumukontra dun sa itinatanim mo o inihahasik mong salita ng Diyos ay sinasadya lang. Mararamdaman mo rin kung totoong naghahanap ng katwiran ang isang kapatid. Kaya napakahalaga ng pagbibigay ng panahon ng mga manggagawa, ng mga lingkod ng Diyos, na laging bisitahin o bigyan ng pansin ang mga kapatid. Sila man ay naghahasik ng salita o sila man ay yung mga kumukontra. Dito makikita na kailangan ang mga naghahasik ng salita ng Diyos. Sabi nga laging gising, no? Hindi sila tutulog-tulog doon sa panahon na dapat ay alagaan at tingnan ang kanilang bukirin. Napakahalaga na ang mga naghahasik ng mabuting binhi ay laging tinitingnan ang kanilang mga bukirin. Kailangang alagaan ang kanilang mga bukirin. Sa kwento, sa talinghaga, makikita natin na may mga alipin o kasama ng Panginoon doon kasama ng may-ari ng bukirin, yung mga alipin sa loob ng bahay. At nagsuggest, nagmungkahi ang mga alipin na sabi, Panginoon, gusto nyo ba na bunutin namin yung mga tumubong masamang damo? Kung papansinin natin, napakaganda ng sagot ng may-ari ng bukirin. Ang sabi niya, pabayaan na ninyong sabay silang lumago, tumubo at lumago. Huwag na ninyong gagalawin kasi baka madamay pa yung mga trigo. Baka madamay yung tumubong trigo doon. At kung titingnan natin, masama ang epekto din ng hindi magandang pamamaraan sa pag-aalaga sa bukirin. Kaya minsan, kung mabilis lumago ang mga palay, dito sa atin kasi palay Kung mabilis lumago ang ating mga palay,
at mabilis ding lumaki ang mga damo, ang masasamang damo. Ay umaabot na nga yung hintayin mo na ang totoong pag-aani. Na pag nagapas mo na yung mga palay, bago mo naman bigkisin yung malalaking mga damo, ay iniaalis na. Inihihiwalay na. Totoong napakahirap ng mag-maintain ng mga bukirin. Sa panahong ito, ang ating mga bukirin ay ang mga churches na inaalagaan ng mga manggagawa. Pero ang sabi nga, sa saglit lang, pagkakaidlip ng maghahasik, doon naman lumilitaw yung kaaway upang sirain ang iyong inihasik. Kaya ang nasa bukirin, ang nagbubukid, ay kailangan ding very clever, sabi nga nila. Hindi tutulog-tulog. Masama man yung o kontrabida man o masama man sa tingin mo ang isang kapatid, matututo kang mag-ingat. Ingatan siya at mahalin siya. Sa kwento ng talinghaga ng Panginoong Hesus, dito ay makikita natin yung yung pagpapasensya, yung tiyaga ng maghahasik. Kaya, yung tiyaga niya sa paghihintay ay kinakailangang taglayin ng isang nag-aalaga ng bukirin o iglesia. Kung titingnan natin, ang mga pastor talaga ang hahaba ng pasensya. Minsan nakikita mong kahit masama na ang loob, nakangiti ka pa rin. No? Yung pagmamahal at pagpapasensya, yung haba ng pisig, ika nga, kailangang taglayin ito ng mga manggagawa at lingkod ng Diyos. Kaya minsan sa isang bukirin, mayroong napakarami na mga napakaraming mga damo o mga kontrabida sa loob ng iglesia. Pero sa haba ng pasensya ng mga manggagawa, ito'y nakangiti mo pa rin siyang tatapikin o ipadadama ang iyong pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, yung pagpupuyat ng mga manggagawa upang ipanalangin ang bukirin o iglesia na hawak mo. Lalo tigit kailangang maipanalangin din ang mga kapatid na paminsan-minsan sila yung mga pasaway. Alam mo, may nakausap ako na isang taga Bulacan na sabi niya, pero minsan sabi niya, minsan ate, sabi niya sa akin, hindi lang naman sabi niya yung mga miyembro ang pasaway.
may mga pastor din namang pasaway, sabi niya. Sabi ko, kung may mga pastor na pasaway, bibihira naman yun. Pero karaniwan na ang mga pasaway sa iglesia ay mga miyembro na kung minsan sila pa yung tinatawag nating mga elders ng church. At dito kinakailangan na ang lingkod ng Diyos ay matyagang makinig, matyagang magpasensya, matyagang manalangin, para ang lahat ng ito ay maisaayos sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat naisipin natin na darating ang pag-aani. Darating yung paggapas. Darating yung hangganan ng bawat isa. Itanong natin ngayon sa ating mga sarili. Nakahanda pa tayo sa pag-aani? Alam nyo, sa ating panahon ngayon, nalulungkot din ako. Habang iniisip ko ang mensaheng ito kagabi, naalala ko na may mga kapatid tayo na nakasama natin ng matagal-tagal ding panahon. Hanggang sa nitong huli, sila ay nagpabaya. Bagaman paminsan-minsan, nandiyan pa sila noon. Pero nitong pandemic, nalalaman ko na lang kung anong pinaggagawa nila. Nababalitaan ko kung anong ginagawa nila sa buhay. At nalulungkot ako. Kaya ang panalangin ko sa kanila, magbalik loob sila sa Panginoon. May mga pagkakataon na gusto kong kausapin sila. Pero sila naman bilang mga manggagawa na na-train na, alam na nila yung kahalagahan ng paglilingkod. Kaya dinadala ko sila sa Panginoon. Kasi sa isang bukirin, napakaswerte ng may-ari ng bukid kung kanyang bukirin. Kung ang kanyang bukirin ay walang tumubo ni isang damo. Pero may panahon kasi na kailangang umidlip at matulog din ang magbubukid. Kaya sabi nga, doon naman sinasamantala ng kaaway yung saglit na pagkaidlip. Pero ang lahat ng pangyayari sa buhay ng magbubukid, ito ay ang Diyos ang aasahan ng magbubukid. Walang iba kundi ang Panginoon. Sa lahat ng mga manggagawa sa bukirin, ang lahat ng naghahasik ng mga mabubuting binhi sa kanya-kanyang bukirin o iglesia na hinahawakan, sana'y matutunan natin bawat saglit ay maibigay natin sa Panginoon ang ating panahon na humingi ng awa sa Kanya
upang ang ating patuloy na paghahasik ng salita ng Diyos ay magkaroon ng mabuting ani. Alam nyo, may isang kasabihan din. Sabi niya, napakaraming aanihin, pero kulang ang mga mag-aani. Bakit? Kasi mahirap naman talagang ikaw yung magbukid. Ikaw yung hahawak ng bukid. Ikaw yung mag-aasikaso ng bukid, ng bukirin. Kaya ito hindi rin nakikita ng mga kapatiran na ang magbubukid o maghahasik ng mabuting binhi ay napakahirap din. Pero ang kalakasan ay hihingin natin sa Panginoon. Mahirap na trabaho ang magbukid. Tiyaga at sipag ang ibibigay mo dyan. Eto minsan ang mga kapatiran hindi nila napapansin yung hirap din ng mga magbubukid o maghahasik. Sila din naman hanggang hating gabi na nag-aaral pa ng mabuting salita ng Diyos, mabuting binhi upang maihasik sa ating kalagitnaan. Pero tayo ba na tagapakinig, nabibigyan ba natin ito ng pansin? Minsan nakakala mo, makikinig ka na lang. Minsan nakakala mo siguro, pag inaantok ka, pwede ka nang matulog doon. Habang naghahasik ng mabuting binhi ang mga lingkod ng Diyos. May mga ganun eh. Naantok pala siya, doon pa siya matutulog. Kung minsan, yung mga depressyang yun, parang paraan ni Satanas upang yung ating paghahasik ng binhi ay magkaroon ng disturbance o pang-aabala. Minsan naabala nga ang utak mo pag nakita mo habang nagme-mensahe ka, tutulog-tulog pala. Natutulog ang ibang mga kapatid. Kaya ganun din yung damdamin ng nagbubukid. Nalulungkot din naman siya na may mga tabo na tumutubo sa kanyang bukirin. Kaya kailangan dito, yung mga magbubukid ay matyaga. At sabi nga, laging gising. No? Konti lang ay tinutulog ng mga magbubukid. Naalala ko nga na ang mga kapatid ko noon at saka ang tatang ko. Madaling araw. Alas 4 gising na. Mag-aalmusal. Lalakad na papuntang bukid. At darating, uuwi sa aming bahay. Gabi na. Kaya kung titingnan natin, napakaigsi ng kanilang itinutulog. At matyaga mong aalagaan talaga ang iyong bukirin. Kaya kung ikaw ay lingkod ng Diyos, matyaga ka talagang mag-alaga at tumingin sa iyong mga palay, sa iyong mga itinanim. Hindi yung basta itinanim mo na, nandun na. Pababayaan mo na. Aalagaan at titingnan mo ang iyong bukirin. Ngayon, kung tumubo na yung mga masamang damo at may hirap ng alisin,
ihihintayin mo na nga ang tamang gapasan o pag-aani. Ibig sabihin nito, tayo ay didepende sa darating na panahon. Kung kailan ang pag-aani at pagsusulit natin sa ating Panginoon. Isang katanungan ang gusto kong iwan sa bawat isa. Kayo ang sasagot niyan kasi kayo ang nakakakilala ng inyong mga sarili. Kayong mga lingkod ng Diyos o tayo na mga lingkod ng Diyos na nangakong ibibigay natin ang ating buhay at sarili para sa iglesia. Ibibigay natin ang ating panahon at sarili para alagaan ang bukiring ipinagkatiwala ng Panginoon. At kayo naman na mga kapatid na nasa bukid, kayong mga kapatiran na siyang inaalagaan at mag-aalaga rin sa inyong mga sariling pananampalataya at paglilingkod. Kayo ba? Kung biglang darating na ang panahon ng pag-aani, nakahanda na ba kayong anihin? Kayo lamang ang makakasagot niyan. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangang maging handa sa darating na araw ng pag-aani. Maraming salamat sa oras ng pakikinig ng bawat isa. Sana mga minamahal na mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Maglingkod tayo at mahalin natin ang iglesia o ang bukirin ng Diyos. Ganon din, mahalin natin ang mga lingkod ng Diyos. Magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo ay yumuko mga minamahal na mga kapatid at tayo ay manalangin. Dakilang Ama, sa mensahe ng buhay, pinasasalamatan ka namin. Ibukas mo nga, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. At tulungan mo kami na makita namin ang mga dapat naming gawin habang may panahon pa ang bawat isa sa amin sa aming paglilingkod. Alam namin na darating ang panahon na kami aanihin. At idinadalangin namin, Panginoon, na kami ay maihiwalay at mailalagay sa iyong kaban. Tulungan mo kami, yakapin mo kami, Panginoon. At pag kami nangihina sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, palakasin mo po kami. Dahil Ama, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Totoong wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya yakapin mo kami at alalayan habang kami ay patuloy na lumalakad hanggang matapos namin ang aming lakbayin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Be with me, Lord, I cannot live without thee. I dare not try to take one step alone. I cannot bear the loads of life unaided. I need thy
strength to lean myself upon. Be with me, Lord, and then if dangers threaten, if storms of trial burst above my head, if flashing seas leap everywhere about me, they cannot harm or make my heart afraid. Be with me, Lord, no other gift or blessing thou couldst bestow could with this one compare. A constant sense of thy abiding presence, where'er I am, to feel that thou art near. Be with me, Lord, when loneliness o'ertakes me, when I must weep amid the fires of pain.